Nagtiba-tiba sa kita ang PAGCOR noong 2024. Ang may mga malalaking ambag dito ang e-gaming at integrated resorts. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Patuloy ang paglakas ng gaming industry sa Pilipinas sa 2025 matapos ang record-breaking revenues nito noong nakaraang taon. Pumalo sa 410.5 billion pesos ang kabuang kita ng industriya o ang gross gaming revenue noong 2024. Samantala, umabot sa 112 billion ang kabuang kita naman ng PAGCOR, mas mataas ng 40% mula sa 79 billion noong 2023, ang pinakamataas sa nakalipas na 14 years. Pinakamalaki ang ambag sa kita ng integrated resorts at e-gaming. Sa 2025, inaasahan ng PAGCOR na abot sa 125 billion ang gross revenue nito dahil sa pagpasok ng mga bagong operators sa Quezon City, Cebu at Boracay, kasabay ng patuloy na paglaki ng e-gaming at integrated resort operations. Yung integrated resort na nagbukas sa Quezon City, dahil is beginning to mature, tumataas na rin ang sales. Noong umpisa, noong June, medyo pahina. Pero ngayon nakita ko, January, February, medyo paano na? It's a rising sun. Inaasahang aakyat ng hanggang 22% ang GGR ngayong taon. The way I see it now, siguro easily 450 to 500. Sabihin natin 450 to 480. That means 20%, di ba? E-gaming ang isa sa pinakamalaking driver ng paglaki ng industriya dahil sa mas mababang licensing fees na nakakahikayat ng mas maraming operators at registrations. Sinabi rin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na malapit nang pumantay ang revenues ng e-games sa integrated resorts at casinos. The landscape of gaming has changed worldwide. Worldwide. Hindi po totoo yung kinakalat na balita na sa Pilipinas lang may online gaming. Buong mundo po. I think very soon. Maybe in the next 2 to 3 years, baka magpantay na yan. Samantala, giit ng PAGCOR, tuloy ang privatization ng mahigit 40 PAGCOR-operated casino sa bansa. Anya, hindi nila nakikitang magdudulot ito ng loss of revenues. Ang totoo mukhang we will see better numbers. You will have no more leases that you pay. It amounts to billions of pesos annually. We do not own a single property. These properties that where Casino Filipinos are located, inuupahan lang po ng PAGCOR. Bukod dito, isa rin ang PAGCOR sa mga nag-ambag sa tagumpay ng Pilipinas na maalis sa Financial Action Task Force Gray List matapos paigtingin ang anti-money laundering policies. PAGCOR was very instrumental also. Dahil in the last 6 months, my God, we have been working on so many of the observations of the Anti-Money Laundering Council, not the AMLA of the Philippines. So talagang the PAGCOR team was moving heaven and earth to correct the deficiencies namin. PAGCOR, I can assure each and every one of you, will continue to make sure that all the rules and regulations related to anti-money laundering will be monitored properly. Hindi lang sa gaming industry kundi pati na rin sa turismo nakikita ng PAGCOR ang kanilang papel sa pag-unlad ng bansa. Bukas ang ahensya sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism upang maposisyon ang Pilipinas bilang isang premier gaming destination. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.